Hallelujah! Mainit na po panahon. Ano po? Pinag-init pa po ng presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Doon po sa... Kuya, ngayon pa lang po ba naka-join ng Christian Church? Yun po. Huwag po kayong magbulat. Kasi minsan, ang mga Kristiyano po, kumakanta, bigla na lang iiyak, bigla na lang tatawa, bigla na lang load, bigla na lang sisigaw. Hindi po kasi namin makontain yung kung paano po pinaparamdam ng Lord yung presensya niya. And I'm sure po, may experience din po natin yan habang patuloy po tayo nagpapatuloy sa paglakad patungo sa ating Panginoon. Ako nga po pala si Will. Wala po akong jacket na binibigyan. Tawagin na lang po ako Brad Will, wag po Kuya Will kasi wala po akong jacket. Ayan. And yun po, we are here as family. Amen. Tayo po ay magkakapatid dito. Tayo po lahat ay anak ng Panginoon. Amen. So sa araw po ito, meron po tayong pag-aaralan. Lahat po tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Including yung nasa harapan niyo po ngayon. Tinuturuan din ng Panginoon habang nagpipreach ng kanyang salita. Glory to God po kasi siya po yung nagbibigay sa atin ng weekly, daily, or hourly message po. Ngayon po, sa Isaiah 37:36, binanggit po dito, nung minsan po, the angel of the Lord went out and struck down 185,000 men in the camp of the Assyrians. Yung mga Assyrians, yung mga kalaban po ng Israelites nung panahon na yun. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. Okay. Isang angel, 185,000. Pinatay niya. Ilan po kaya yung angel na kasama natin ngayon? Hindi natin mabilang. So wag po tayo magtaka na hindi po tayo affected ng mga ginagawa o sinasabi ng mga kaaway natin. Kasi po, nandyan po yung mga angels. Sila po ay ministers na tinawag ng Panginoon upang mag-minister sa mga tao. Yan. But, hindi po yung ating topic. Ang topic for today is about battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yun, napakatabagat sila. Nadamay ako or ako yung nangdamay. This is how I fight my battles. Meron po ba tayong mga battle na nilalabanan? Amen. Are we in a battle? Sino po sa atin dito walang problema? Taas kamay. Wala. Lahat meron. So lahat tayo may battle. Amen? And how do we fight our battles? Yan po yung message na binigay ng Panginoon sa araw na ito. Actually po, this whole week, I kept asking the Lord, Lord, ano po kaya yung message niyo? And mapapansin po natin yan mamaya. What we have been studying in the past weeks, ano po pala yan? Preparation po pala para sa message niyo. Amen. Keep the unity. Unity. Pag sinabi pong unity, pagkakaisa. Tama? Challenge po sa ating lahat yan. Amen. I believe even sa church po natin, dumadating po yung time na meron po tayong pagkakahiwa-hiwalay. Kasi iba-iba po tayo ng opinion. Tama po? Iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. But ang sabi po ng Word of God, keep the unity. Sabi po sa Ephesians 4, I, therefore, the prisoner of the Lord. By the way, si Paul po yung nagsulat ng Ephesians. Sumulat siya sa mga taga-Efeso. So yung Ephesians ay letter niya to the Ephesians. Sa chapter po sabi niya, chapter 4 sabi niya, I, therefore, the prisoner of the Lord. Kinukonsider niya po pala ang sarili niya na prisoner ng Panginoon. Ibig po sabihin, pag prisoner, susunod lang, tama po ba? Meron po ba ditong nakakulong na siya ang nasusunod?
mga ano siguro, yan yung walang bumanggit. Pero pag nakulong ka, atarimay ka, automatic, di ba? Ikaw susunod. Pag pinalagay ka sa seldang ganito, sunod ka. Kahit napakarami nyo dyan, doon ka nilagay, susunod ka. Tama po. Amen. Amen. Beseech you, ini-encourage niya po ang bawat isa to walk worthy of the calling which you were called. Meron po pala tayong calling. May katawagan po pala tayo. And ini-encourage po tayo ni Paul na maglakad tayo ng naayon sa ating calling. Kumbaga, what you do should reflect on what God called you to do. Tama po. Halimbawa, tinawag ka ng Lord na mag-gitara, pero nag-drums ka. Siyempre, hindi magiging perfect. Kasi hindi ka doon tinawag ng Panginoon. Amen? Amen? Lahat po tayo may katawagan. Kaya po, hindi po natin pwedeng sabihin na ay taga-upo lang yan. Hindi, may katawagan siya. Tinawag siya ng Lord sa isang ministry. Maaaring hindi pa po natin alam sa ngayon, pero as we go deeper, as we understand Him more, maunawaan po natin kung anong calling natin sa buhay. Bawa si Christian, ang bilis natutong mag-gitara. It just means may calling siya sa pagtugtog ng gitara. Noong kung nag-umpisa ako mag-gitara, napakatagal bago po ako natuto. O hindi, sinasabi ka naman. Bibigyan na sa'yo mag-gitara. Pero kung gusto mo, go ahead. Ayan. Pero, nung tinawag lang po ako na mag-share dito, doon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na maintindihan kung paano yung pagtugtog. So, may calling po na tinatawag ka, at i-equip ka rin ng Panginoon sa calling mo. Amen. Maaari po, sino po sa atin dito yung mahilig makipagtalo? Yung hindi pa nakakaisa yung kausap mo, 40 na yung sinabi mo? Sino sa atin yun? Huwag tayong mahiya. Kasi calling yan. Maaring tinawag ka ng Panginoon para mag-evangelize. Para i-share ang salita ng Lord. Para ang lahat ng nakikinig, kahit hindi sila nagsasalita, share ka pa rin ng share. Hanggang ma-receive nila. Amen? Or maaari ding mahilig kang magbasa. Di ba? Baka po calling mo na basahin ito. Baka po calling natin na ang nabasa dito ay i-share sa iba. Meron din po sa atin magaling magturo. Sino sa atin po yung nagturo lang isang beses, kinabukasan kuha na niya? Di ba? Ayun lang, si Tita Jen daw. Maaaring yun po ang calling natin ang pagtuturo. Ngayon po, kausapin natin ang Lord. Ano po ba yung calling ko? Para po matayuan ko ito. Amen? Sabi po dito, with all lowliness and gentleness. Hindi po porket may calling tayo, ipagyayabang po natin. Hindi po porket tinawag tayo sa pagtugtog ng gitara, astang rockista na tayo dito. Tumutugtog po tayo dito para sa glory ng Panginoon. Hindi sa glory natin, sarili natin. Amen? Amen. Bago po tinawag tayo na maging pastor, tapos bato tayo ng bato ng salita sa ibang pastor, nawala na yung pagiging loneliness and gentle natin. Amen. Nasabi ng Lord, dapat nandoon pa rin yung kababaan ng loob. Amen? With long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang purpose po pala, kung bakit natin tatayuan yung calling natin na yun, is to keep the unity. Wait. Mag-reflect nga ako sa sarili ko. Yung ginagawa ko ba para sa church, nakaka-promote ng unity? Amen. Pag-isipan po natin. Yung ginagawa ko ba sa araw-araw, nakaka-promote ba ng unity? Yung sinasabi ko ba sa kapatid ko, nag-create ng unity? Amen. Or nag-create ng division? Unity. Diba? Yung, di ba po, bago na uso yung salitang marites, may salitang chismosa. Di po ba? Medyo pinaganda ng konti kaya tunog pangalan.
Kawawa tuloy yung mga marites ang pangalan na. Kaya. Nabinyagan tuloy. Pero, minsan po, yung pagiging marites, nagagamit sa positive at nagagamit sa negative. Sa positive po, pag sa pamamaraan na nagsishare ka, nakaka-build ng unity. Nakaka-build ng kausap mo. Yung na-encourage siya na kausap ka. Halimbawa, may problema ako, mabigat yung loob ko. Kaya nakikipag-usap lang sa akin si Marites. Di ba? Meron ngayon akong outlet to share kung ano yung bigat ng loob ko. Sana lang hindi niya yung Marites, diba? No? Pero, having that person to talk to is a gift from God as well. Kasi we all need to talk to someone. No man is an island, sabi nga. Tama? Ngayon po, ang sabi dito, keep the unity of the Spirit in bond of peace. Ang purpose is peace. Pagkakaisa at kapayapaan. Ngayon po, kung meron po tayong sasabihin tungkol sa kapatid natin, and hindi po makakabuti sa image niya, huwag na lang po natin sabihin. Tama? Kung hindi po ito makakatulong, huwag na lang natin sabihin. Kasi po, baka nag-focus pa tayo ng division. Amen. Ngayon po, sabi dito, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, which is above all, and through all, and in you all. Ang daming all nun. Pero sabi niya, one tsaka all, di ba? Pakwan, pakwan. Sana all. All. Pag sinabi kong meron tayong isang Diyos, sabi nga po dito, one Lord, one faith, ang pananampalataya, sang pagbibinyag. Naririnig po natin yung sana, di ba? Malilid pa tayo. Sang Panginoon. Sa dati nating sinisimbahan, di ba? But it's biblical. Meron tayong isang faith, isang baptism, one God and Father of all. Isa lang po yung Diyos natin lahat. Baptist ka man, Christian ka man, Catholic ka man, ano pa ba? Orthodox or non-Orthodox, Muslim ka man, Hindu ka man, isa po ang totoong Diyos nating lahat. Amen. And in one God, we are all united. Kaya po, kung mag-share lang din po tayo lalo sa platform natin, it's not good po to say negative things about other beliefs because it will not promote unity. Meron pong part sa Bible, I think sa Timothy, ang sabi ni Paul, basta it's about yung pagkain ng food na iniaalay sa mga idols. Nung panahon po kasi sa Greece, marami pong mga idols, marami po sila mga Diyos-Diyosan. Ngayon po sila, nag-aalay sila ng pagkain sa mga Diyos. Siguro dito may nakikita rin tayo, no? Yung nag-aalay ng pagkain sa mga Diyos. Ngayon po, ang sabi dito, ba Christian yan? Madalas pa nating marinig yan, kala ko ba Christian yan? Diba? Bakit po sila pa yung nangunguna para magkaroon ng division? Amen? So keep the unity. Now, bakit po kailangan natin ng unity? Iisa lang naman yung Diyos natin eh. Amen. Isa lang yung sinasambay natin lahat. Hindi po mahalaga yung kung anong pangalan ng church natin. Ang mahalaga kung kaninong pangalan yung tinataas natin. And tayo po tinataas ng natin pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen? So sabi po dito sa Ephesians, ituloy ko po sa verse 9, now this, He ascended. Pag ascended po, pataas, ibig sabihin. Hindi po nangangahulugan na mababa ang Panginoong Jesus. Sinasabi lang po dito na first, He descended. He also first descended. Bumaba siya sa level nating lahat. Kung kaya po naglakad siya dito sa mundo, hindi naman niya kailangan gawin. Diyos siya eh. Hindi naman niya kailangan iligtas tayo. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, bumaba siya sa mundo. Siya, banal. Ang mundo, makasalanan. Never pong pwedeng pagsamahin ng makasalanan at banal. Pero siya, pumasok siya sa makasalanan ng mundo para po sa kaligtasan nating lahat. Amen? Amen. Sino po natutuwa na iniligtas tayo ng Panginoon? Amen. Amen. And He Himself gave some to be apostles,
some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Teka lang, unti-unti natin yun. Meron daw pong apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. Ibig po sabihin, meron tayong kanya-kanyang ministry. Kagaya ko ng binanggit ko kanina. May tinawag bilang apostol, may tinawag bilang propeta, bilang evangelist o tagapag-share, pastor, at teacher. Wala pong tinawag para maukulan. Amen? Amen. So, kung satisfied po tayo nakaupo lang ngayon, huwag sana tayo masatisfied. Kasi hindi tayo nakalist eh. Dapat nakalist tayo. Amen? Dapat we belong. Tama po? Amen? Parang kinakabahan na kayo ah. Parang gusto niya tumayo. Ay. Tumayo na si Liza. Pero ang purpose po pala nito is to equip the saints. Teka lang, sino ba yung saints? Pag sinabi pong santo, ano ibig sabihin? Santo. Hindi po yung santo yun ha. Pag sinabi pong santo, ibig sabihin, banal. Saint. Naniniwala ka ba, Eman? Banal ka. Amen. Yun. Mami Nora. Kapatid na Jade. Kapatid na Jessa. Chris. Tita. Amen. 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 Pag sinabi pong saints, banal. Parang ang bigat sabihin, no, pag hindi po natin alam yung totoong kahulugan ng pagiging banal. Tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon. Amen. Kaya siya namatay, muling nabuhay, para linisin ang kasalanan natin. Amen. But whoever believes will be saved. Whoever believes shall not perish. Sabi sa John 3:16, but have everlasting life. Kaya po, pag tinanggap natin ang Panginoon, banal tayo. Hindi po dahil sa ginawa natin. Yun po yung napaka-importanteng part nun, hindi sa ginawa natin. Kasi hindi po natin kaya gawin banal ang sarili natin. Kahit sundin pa natin yung 633 na utos ng mga Jews. Kahit sundin pa natin yung 10 Commandments, hindi natin kaya gawin banal ang sarili natin. Only by the grace of the Lord Jesus Christ. Amen? Yan. And ang purpose po nun ay i-equip pala ang mga saints and i-edify yung body of Christ. Ang purpose po pala kung bakit may apostol, may pastor, may evangelist, may teachers, may prophet, para i-equip ang mga saints. So hindi po tayo tumatayo dito para ipagmalaki ang pangalan natin sa social media. Ako si pastor ganito, nagtapos ako ng ganito, 500 years na akong pastor. 200,000 na yung nabaptize ko. 1 million na followers ko sa YouTube. Hindi po yun. Ang purpose po pala kung bakit meron ng 5 ito is to equip. Para po ang lahat kayaning tumayo. Para po ang lahat kayaning magpatuloy. Kaya po may unity ang church para po ang lahat ka-join. Walang na-leave or na-left out. Walang out of place, walang OP. Amen? Kaya po ang purpose natin lahat is to unify all. Amen? Till we come to the unity of the faith. Yun. Hanggang maging buo ang ating pananampalataya at ang pagkakaunawa sa anak ng Diyos. Hanggang makilala natin na gusto si Jesus Christ. Ayan. Speak the truth in love. Grow up in all things into Him who is the head, Christ. Lahat po tayo katawan, body of Christ. Amen. Pero ang head po natin, si Jesus Christ. Amen? Kaya po hindi po natin pwedeng sabihin sa kapatid natin, halimbawa, si tita, bawa siya yung nagpipindot ng computer. Tapos tayo dito, tumutugtog, kumakanta. Hindi po natin pwedeng sabihin na maliit lang yung ministry niya.
tagapindot lang ng computer. Diba? Ministry yun eh. May purpose tayong lahat. Kagaya po ng katawan, hindi po pwedeng sabihin ng mata na mas importante ako kaysa sa kamay. Gamitin ko pa Ang bawat miyembro ng Body of Christ ay importante. Ang sabi sa kasabihan, ang sakit ng kaling daman. Verse 5 yun. And walk in love. Sabi ko nga, walk in love. Walk in love. Walk in love. Hindi po ibig sabihin HHWW ha. Alam niyo HHWW? Holding hands by walking. Hindi po porket magka-holding hands yun yung love. Amen? And given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet. Kagaya po nung kanina sa communion, in-offer ni Jesus Christ ang sarili niya para sa atin. So, ibig sabihin po, we offer ourselves for others. Okay. Ano pong ginawa ko kahapon as my offering to others? Nag-ihaw ako ng barbecue para sa mga kapatid ko. Offering mo yun eh. Ginawa mo para sa Lord, God will see it. Amen? Nagluto ako ng sinigang para sa mga kapatid ko. Natulog lang ako kagabi. Para hindi sila maingayan sa akin kasi maingay ang pag-ising ako. Lusot. Ayan. Walk in love. Kagaya din daw po nung ginawa ng Panginoong Jesus. Siya, nag-sacrifice for us. Gano'n ba kahirap yung ipag-pray yung kapatid mo? Hirap ba? Konting laway lang naman katapat to. Inom mong tubig, may laway ka na ulit. Tama? Or mag-chewing gum ka lang, may laway ka na ulit. Konting voice lang naman, di ba? But it matters a lot if we do it in love. Amen? Amen. So whatever we do, let's do it for the glory of God and in love. Kasi we can glorify God by showing love. Amen? Hindi na po mahalaga yung nagbibigay tayo tapos hindi naman bukan sa loob natin. Bawa, kapatid natin, pinahiram natin ng pera, tapos hindi naman bukas sa loob natin. Diba? Ay, hindi mo bumabalik. May solusyon dyan, tita, pag hindi mo bumabalik. Isipin mong bigay na lang yun. Huwag mo na isipin pa utang yan. Kaya bukal sa amin yun, kasi yun lang yun. Kasi pag inisip mong bigay na yun, hindi mo na i-expect na babalik. Amen? Yan. But, yan, may binanggit dito. Fornication, all uncleanness, covetousness, let it not even be named among you as fitting for saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. So, ibig ko sabihin, i-short ko na lang, yung ginagawa po natin, it reflects kung sino tayo. Hindi po inuutos ng Diyos na gawin mo to, gawin mo yan. Pero ang sabi ng Diyos, anak kita, malinis ka na, Amen. saint ka na, blessed ka na, iba ka na, kitang-kita ko. Oh, diba? Iba ka na, binago ka na ng Panginoon.
Ngayon, alam mo sa sarili mo, ay binago na pala ako ng Panginoon. Anong gagawin ko? Uulitin ko ba yung ginawa ko noon? Eh, binago maawa ng Panginoon. Halimbawa, example natin. Merong isang may-ari ng pares business. Ako sa diwata. Nanggaling siya tumitira siya sa ilalim ng tulay. Tapos ngayon, meron na siyang malaking business, di ba? May bahay na siya, may Lahat ng kamay niya may sing-sing. sasakyan. Ngayon po, ang thinking niya, nung nandoon siya sa ilalim ng tulay, kailangan magkaroon ako ng kakainin sa araw ito. Diba? Ito yung poverty thinking, di ba? What I need for today, I should do everything for it. Ngayon po, nung wala na siya doon sa ilalim ng tulay, nandito na siya sa may business na siya, di ba hindi na po niya iniisip, ano bang gagawin ko para magbuhay o magkapagkain? Tama po? Amen. Hindi na po yun ang thinking niya. Katulad po sa atin na binago ng Panginoon, nung panahon na makasalanan tayo, ang gusto natin, paano kaya ako hindi mahuhuli ng asawa ko? Paano kaya ako hindi mahahalata na nagsisinungaling ako? Paano kaya ako hindi mahuhuli na nag-shoplift ako? Yun ang thinking natin nung makasalanan tayo. Now, nilinis tayo ng Lord doon. Hindi ka na makasalanan, anak. Anak kita. Anak ka ng Diyos Ama. Ngayon, bilang anak ng Diyos, hindi ko na iisipin, paano kaya ako hindi makikita ng tatay ko sa kasalanan ko? Hindi na yon ang thinking ko dahil alam ko, Lord, nilinis mo na ako. Amen. Lord, anak mo ako. At mas gusto ko lang mabuhay bilang anak mo. Ngayon, ano ba ang ginagawa ng anak mo? Yun po ngayon ang thinking na natin. Lord, ano po ba ang dapat kong gawin bilang anak mo? Amen? Amen. Amen? Hindi na po natin kailangang isipin, baka magkamali na naman ako. Baka magkasala na naman ako. Eh, pinatawad nga tayo ng Lord eh. Di ba? Ang iisipin na natin ngayon, Lord, how can I glorify your name? Lord, sa ginagawa ko ba, am I glorifying your name? Let's ask ourselves, and most of all, let's ask the Lord. Lord, yung pagkanta ko ba na sintonado, am I glorifying your name? Yes, kinakanta mo yan mula sa puso mo eh. Amen? Baka magaling kang kumanta, tapos rap-rap naman ang tugtugan mo. Tama! Nawawala. Baka makatira tayo eh. Yan. Di ba? Parang, anong ini-encourage mo? Maglakas tama. Di ba? So yun, walk in love. Kasi alam na po natin, minahal tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, He first loved us, kaya po, we can love others. Amen. If we don't receive love, we cannot give love. You cannot give what you do not have. Hindi ko kayang magbigay ng pera kung wala akong pera. Tama? Tama. Hindi ko kayang magbigay ng pagmamahal kung hindi ko alam kung anong pagmamahal. Tama? Pero dahil minahal tayo ng Panginoon, grabe. Napanood po natin yung The Passion of the Christ. Amen. Yung ginawa niya doon para sa kasalanan natin. No? Example lang yun na hindi pa yun yung actual. Paano pa yung actual? Di ba? Ewan ko lang, kung hindi tayo mag-move, pag nakita natin kung gaano naghirap ang Panginoon dahil sa kasalanan natin. At sabi po dito, let no one deceive you with empty words. Therefore, do not be partakers with them.
Hindi po sinasabi ng Lord na huwag kang makisama dun sa mga tao na hindi pa siya kilala. Kasi kaya po tayo tinawag na salt and light kasi tayo po yung makakahatak sa kanila. Ang sabi ng Lord, huwag sila yung maging salt and light sa'yo. Sa halip, ikaw dapat yung maka-impluensya sa kanila, ituro mo sila kay Jesus, hindi dapat sila ang magturo sa'yo kay Satanas. Amen? Walk in love. Do it out of love. And not because of love for others, but because of love for God. Kapag ginawa po natin yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi na po natin iisipin kung anong reaction niya. Kung halimbawa, sinaran mo siya, inisnab ka lang, hindi mo na iisipin, grabe naman po, gusto ko lang namang maligtas siya eh. Bakit inisnab pa ako? Binlock pa ako sa Facebook. Gusto ko lang naman maligtas siya. Hindi na po natin isipin kasi you are doing it for Him. Not for this person. First, yes, for Him. But you do it ultimately for God. Because if we do it for others, madadapa tayo. Amen? Amen. Walk as children of light. Ito na yan. Walk, 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 walk in the light. Ako lang yata nakaka-relate sa kanta na yun. Kami ni Tita yan. Magka-generation kami ni Tita. Yan. Walk as children of light. Sabi po sa Ephesians 5 ulit, pagpatuloy natin sa verse 8, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak to those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. Okay. Ang sabi po dito, children of light tayo. Dati nasa darkness tayo, kagaya po yung sabi ko kanina, makasalanan tayo, ang inisip natin pagkakasala, paano makakalusot. Nilagay na po tayo sa light. Tayo po ay children of light. Jesus Christ is the light of the world. Anak po tayo ng Panginoon Jesus. Ngayon po, ang sabi dito, papaano daw yung mga unfruitful works of darkness, expose them. Hindi po sinasabing ipapahiya natin yung mga kapatid natin. But we as the light, ang purpose po natin is to share the light. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, meron akong kapatid. Mahilig siyang mag-bingo. Mahilig siyang sugal. Mahilig siya sa wedding. Mahilig siya sa loto. Baka naman may tumataya pa sa atin dito sa loto. Mahilig siya sa sugal. Yan. Ngayon po, alam mo na hindi yon mabuti. Hindi yon kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. And ikaw, may light ka na. Alam mo yon, maliwanag sa yun. Now, i-expose daw ng light yung darkness. It doesn't mean na ipapahiya mo siya. I-expose mo yung ginagawa niyang mali. Mama, ito nagsusugal na naman. Si kuya nagsusugal na naman. Si ate nagsusugal na naman. Or isumbong mo sa asawa. Ate, yung asawa mo nandoon naman sa tungitan. Hindi ganun. Kasi pinahamak mo lang siya, nag-away lang sila, nasa na yung love? Nasa na yung unity? Paano ka naging light, nag-cause ka pa ng darkness? Amen? Amen? Ngayon, para maging light ka sa kanya, tabihan mo siya sa sugalan. Hindi para makitaya, ha? Kwentuhin mo. Brad, bakit ka ba nasusugal? Nalo ka ba? Kasi kailangan ko ng pera, may babayaran ako eh. Bigyan kitang deal. Sama ka sa akin next Sunday. Ako bahala sa babayaran. Halimbawa lang, generous ka, may kakayanan ka, binigyan ka ng Lord something that you can use para mag-win ng souls. Then use it. Brad, gusto mo, bayaran muna natin yung, pero tigil ka muna dyan sa sugal. Bayaran natin.
Tapos, sarang Sunday. Pag-aralan natin kung paano kakikita na hindi ka nagsisimba. Di ba nakatulong tayo? Di ba hindi siya napahiya? Di ba nakabayad pa siya? Hindi ba nagalit si Mrs.? Tama? Eh kung nanalo siya, yari kay Mrs. Doble pa. Paano natin ipinakita yung light? Utilize what God gave us and use it to win souls. Ngayon po yung pera ko, kung ilalagay ko lang sa bulsa ko, sasabihin ko lang mapera ako, sino ginoglorify ko? Sarili ko. Mapera ako, mayaman ako. Top 100 ako sa may pinakamayaman sa Pilipinas. Sana all. Ito ang net worth ko, $5 million per hour. Wow. Pero sino nag-glorify? Name mo. Nasaan si Lord? But if you use even 20 pesos na meron ka, ibili mo ng pagkain para sa nangangailangan, di ba si Lord ang nag-glorify? O pinapabigay ng Lord para sa iyo? O pinapabigay ng Lord para sa iyo? Kapatid, mahal kita, kaya gusto ko makaahon ka sa kinalalagyan mo ngayon. This is what the children of light is doing. Awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Ipakilala po natin si Jesus Christ, and Christ will give us light. Kaparehas po ito nung nasa Isaiah 61:2. I'm sure narinig na to. Arise and shine. Arise and shine. Amen? Walk as children of light. Walk with wisdom. Ito na yung susunod. Pansin nyo kanina, unity, walk in love, walk as children of light, and then walk with wisdom. Sa paglalakad po natin, syempre, kailangan may wisdom, hindi wisdom. Pag wisdom, galing lang sa kanya. Pag wisdom, kay Lord galing. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Hindi isang mangmang, kundi isang matalino or maalam. May narinig po ako sa TV, narinig namin ang asawa ko. Ang tawag daw sa kanila ay BMW. Narinig din yung BMW? Bobo, mangmang at walang alam. Hindi, mabigat yung BMW na alam ko. Walk as wise. Huwag bilang BMW. Ngayon. Do not be unwise. Siyempre, as wise nga eh. But understand what the will of the Lord is. Ano ang magustuhan ng Panginoon? Do not be drunk with wine. Aha. Buti na lang, hindi namin inom kahapon yung wine. Ay, nalimutan ko. Dito po kasi sa Japan, meron po tayong tawag doon, pag nag-celebrate ng New Year, minsan kakampay. Tawag doon ay nito-toast yun, nito-toast. Pero sabi ko, do not be drunk with wine, in which is dissipation, hiwa-hiwalay, but be filled with the Spirit. Hindi espiritu ng alak, espiritu ng Panginoon ang nag-feel sa atin. Marami na pong napahamak dahil sa espiritu ng alak. Unang-una, yung nag-drive ng lasing. Hindi ka man nabangga, nahuli ka naman ng pulis. Hindi ka man nahuli ng pulis, naligaw ka naman kasi hindi mo na maintindihan kung saan ka pupunta. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for the things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Una-unahin po natin dito. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Yan. Pag nagkukwentuhan po ba tayo, ano pong pinagtatapik natin? Ano mo yung kapitbahay natin? Bumili naman ng bagong TV, kakabili lang kahapon. Meron na naman. Tanungan natin baka ito yung bibenta. Alam mo yung kuya mo, nandito na naman.
Minsan po, di ba, we are discussing, talking, chit-chatting, nonsense. Hindi naman nakatulong sa akin yung tungkol sa buhay niya. Amen. Tama? Tama? Amen. So, ang sabi dito, as wise, dapat daw ang pinag-uusapan pala natin, psalms, hymns, spiritual songs, making melody in your heart for the Lord. Yung, ang alaman po na puso natin kung paano natin pasasalamatan ng Panginoon. Kung paano natin siya i-worship. Kaya po pag may nag-share sa atin about God, wag po tayong mainis. Kahit Jehovah's Witness pa yan, kahit ibang church pa yan, if it's about God, wag po tayong mainis. Amen. Nabanggit ko lang yung Jehovah's Witness kasi marami pong nangangatok ngayong Golden Week sa bahay-bahay. Nagsishare ng salita ng Diyos. Huwag po tayong mainis kasi it's about God. Amen. Amen? Be thankful kasi gusto nila maligtas tayo. Hindi ko mo sinasabing mag-join tayo sa kanila. We know naman kung ano yung totoong laman ng Bible, dito tayo humawak. But be thankful kasi gusto nilang maligtas tayo. Tama? Tanggapin natin sila bilang kapatid. Malay mo tayo pa yung makapagbago ng paniniwala nila. Diba? But the thing is, huwag tayong mainis dahil ang purpose naman talaga nila in their hearts is to save souls. Just like what we want to do. Amen? Giving thanks for all things to God. Yun nga po, pasasalamat laging sa Panginoon. And submitting to one another. Submitting to one another. Dito pa tayo nagkakaproblema. Kasi pag sinabi ng kapatid natin, hindi natin gusto, nagagalit tayo. Di po ba? Or laban sa paniniwala natin, nagagalit tayo. Pero submitting to one another doesn't mean you will follow what they say. It just means you will respect them as they are. Amen? Ngayon po, marami po example na binigay ang Bible. Unahin po natin sa mag-asawa, wives, yung mga babae dyan. Siyempre, ladies first eh, kaya wives muna tayo. Hindi, sinunod ko lang po yung Ephesians, verse 22 eh. Sabi, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, and as also Christ is the head of the church. Okay. Ang usapan po kanina, walk with wisdom. Ang binigay na example ng Lord, paano pakikitunguhan ang asawa. Hindi ba pagiging wise yun? Kung hindi kayo nag-aaway, di ba, happy wife, happy life? Di ba? Kung walang away sa family, di ba, magandang kalalabsan. So it's wisdom na binibigay ng Lord. Pero ang sabi niya muna sa wife, kung papaano ang church nasa ilalim ni Christ, ikaw na wife dapat nasa ilalim ni husband. You don't just bypass his authority. Siya ang tinaga ng Diyos sa pamilya mo bilang head ng family. Bilang wife, I submit to my husband. It doesn't mean na gagawin ko yung maling pinapagawa niya. But I will respect him and I will tell him, asawa ko, Han, ang tawag doon, ano ba? Sweetheart. Sweetheart. Me. Me. Ganyan. Love. Mahal kita, pero hindi yata tama yung desisyon mo. Pag-usapan nga natin. Submission doesn't mean susunod ka na lang. You two can talk. But you will not bypass his authority. Huwag mo nga ngayon, mali yan, ako nalang bala. Hindi ganun. O kaya, ginawa mo na. Oy, binili ko na to, bayaran mo. Kinuha ko na to, bayaran mo. Hindi ganun. Ikaw ang nagdesisyon para sa family. Hindi mo kinonsult ng husband mo. Hindi ganun. Siya ang head eh. Amen? Amen. Mahirap gawin minsan. Lalo na pag iniisip natin, hindi naman kasi kasunod-sunod yung asawa ko. Mas matalino pa ako dun eh. Hindi naman sinabi ng Lord, mag-follow ka pag kasunod-sunod. Pag hindi, wag.
Ang sabi na dito, wives, submit to your own husband. That's it. Diba? As to the Lord, kung paano ka nagsasabi sa Diyos. Amen? Amen. Okay. Bugbog na yung wife. Hindi pa tayo sa husband. Husbands, love your wife. Just as Christ loved the church and gave Himself for her. Kung mahal po natin ang asawa natin, we will give up ourselves. Hindi yung ibibigay ko yung katawan ko sa'yo, asawa mo. Hindi ganon. Magsasacrifice tayo para sa asawa natin. Halimbawa, pagod na siya. Hirap na siya maghapon. Tapos ikaw, nakahiga ka lang. Nanonood ka lang ng TV, remote. Hihingi ka pa ng kape, hantay yung kape. Mahal mo, mag-sacrifice ka. Ikaw naman yung gumawa. Hindi, kasi minsan po, meron tayong thinking, ang babae, siya bahala sa bahay. Ang lalaki, siya bahala sa trabaho. No. Amen. Exactly. Magsasacrifice ka. Kung halimbawa, alam mong pagod ang asawa mo. Kahit pagod ka, ikaw ang lalaki eh. Ikaw ang magsasacrifice eh. Gawin mo na. Bakit? Kasi para sa Lord eh. As Jesus Christ loved the church, ganoon din dapat pagmamahal natin sa asawa natin. Amen. So mga kalalakihan dyan, dun sa mga may asawa o sa mga wala pang asawa, Kung mag-aasawa pa na. ang usapan is walk with wisdom, di ba? Be wise. Paano maging wise? Ito po, binigay ng Lord sa atin. Happy wife, happy life. Hindi, ibig sabihin, mag-sacrifice tayo para sa asawa natin. Bakit? Eh si Jesus Christ nga, sinacrifice yung buhay niya eh. Amen. Tayo ba yung konting pagod, hindi natin may sakripisyo? Yung konting puyat, hindi ba natin may sakripisyo? Amen. Oji, hingin mo na yung bracelet. Joke lang. Yeah. Sabi po dito, husbands ought to love their own wives as their own bodies. Kung paano natin minamahal ang sarili natin, ganoon din natin mamahalin ang asawa natin. Amen. Kasi imposibleng kagalitan mo yung sarili mo. Imposibleng mainis ka sa sarili mong katawan. Ang aligaan mo yan, maliligo ka, magsisipilyo ka, kakain ka. Pag gutom ka, kakain, pag uhaw, iinom, di ba? Ganon din ang asawa. Amen? Ngayon, ayun na gumana, parang pinapababad tayo sa husband. Children. I'm sure lahat tayo children. Lahat ba tayo children? May tatay at nanay ba tayo? Amen. Obey your parents in the Lord. As a wise child, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment and promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Ang pangako pala ng Panginoon, if you obey your parents, you will live long. Hindi lang motorite ang may long life. Tayo din sa Panginoon. Amen. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Tayong mga tatay, ang purpose po natin is i-train ang mga anak natin in the Lord. Naipakilala po ba natin sa anak natin kung sino si Jesus? Amen. Naipakilala po ba natin si Papa God sa kanya? Papa Jesus. Doon tayo nag-start, di ba? Papa Jesus, diba? Salamat po. Diba, pinagpipili natin yung anak natin sa gabi o bago kumain. Diba? That's how a wise father should be. Pero pag kainuman natin yung anak natin, nak, ikaw nga muna bala sa tagay ko, lasing na ako. O kaya, yung tatay natin, kabakas natin sa tongits, kawawa naman yung anak natin. Amen? Now, bond servants. Sino man po dito yung
may trabaho? Sino dito yung walang trabaho? We are still servants. We serve one another. Be obedient to those who are your masters according to the flesh. Binanggit po dito, masters according to the flesh. Ibig sabihin yung mga boss natin, yung mas nakataas sa atin in authority. In the flesh kasi dito sa mundo, di ba? So if wife, si serve mo si husband, siya din yung master mo sa bahay. Hindi naman mahulugan na Diyos mo siya. But higher authority lang siya sa'yo. Ang sabi po dito, be obedient with fear and trembling in sincerity of heart as to Christ, not with eye service. Hindi yung pag nandiyan dyan si Bisor, sobrang linis ng machine mo, punas ka ng punas, nandiyan dyan si boss eh. O kaya kung nandiyan dyan si nanay sa bahay, uy, nandiyan si nanay, linis tayo ngayon. Pag umalis na, higa na. Huwag na ng TV. Or pag nasa trabaho tayo, grabe, napakasipag pag nakabantay si line leader. Ang bilis magtrabaho. 40 items per minute. Ang quota, 500. Tinapos mo, 2,000. Nakabantay si Bisor eh. Pero pag umalis, petics, 2 hours sa CR. Grabe. Over naman yung brother. 15 minutes na break, naging 45 minutes. Baliktad. Di ko ba? Tapos, mag-OT ba? Di ko natapos trabaho, kaya mag-OT. Kasalanan. Tapos yung first 30 minutes mo na OT, kumakain ka. Tapos ilalagay natin sa pagka-file ng OT natin. 3.5 hours. Yung 0.5 doon, ikinain mo lang eh. Sabi dito, not with eye service, yung nakikita lang. As men pleasers. Pag nakikita lang. But as bondservants of Christ. Ibig ko sabihin, habang nagtatrabaho po pala tayo, ang ginagawa po natin, hindi para sa company, hindi para sa boss natin, hindi para sa bonus, hindi para sa promotion, it's for Christ. And as wise workers, what we do has to be done for Christ. Minsan po, ano ko dyan, guilty. May time po na pag may pinapagawang report, one night before the reporting ko ginagawa. Cramming. Tama siguro. Bukas na deadline eh. Tara, bilis natin, tapusin natin ito ngayon. Tapos pagdating doon, palya-palya. Sablay-sablay. Eh, minadali kasi eh. Hindi pulido yung gawa kasi minadali. Gusto lang natin may maipakita lang, may maipasa lang, may masabi lang. O kaya halimbawa dito, sa pag-prepare natin dito, di ba? Gusto natin i-serve ang Lord. Pwede na yan. Isang gitara, isang speaker. Okay na yan. Naririnig naman eh. Laksan na lang natin boses, wag na mag-mic. Naririnig naman eh. Di ba hindi man lang nag-prepare? But we want to serve the God, our God. So we do the best that we can do. Hindi naman kailangan 5 projector ko dito. Kailangan 10 ang speaker ko. Hindi naman ganun eh. Just do the best that you can do for the Lord. Amen? As wise servants of God. We give it for the glory of God. Amen? Now, stand still. Kanina ano po sabi? Walk in love. Walk as children of light. Walk in wisdom. Ano ba talaga kuya? Bakit ngayon stand still? Sabi mo kayo na walk. Now stand still. Ano po yung nakikita nating picture na yan? Yan po yung, yung armor ng mga knights dati.
Meron siyang helmet, yung nasa ulo na helmet. Yung nasa katawan niya ng metal breastplate. May shoe, meron siyang shield, meron siyang sword. Pero pansin mo, naka-stand still. Sabi po sa Ephesians 6, "Now finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put the whole armor of God." Kaya ako po pinakita rin ng picture para ma-picture out natin ano ba yung armor of God. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Stand. Kaya po kanina binanggit ko na stand still. Marami po kasing nagbanggit, spiritual warfare tayo. Nasa spiritual warfare tayo. Tara, puntahan natin yung lugar na yung sugutin natin. Ipag-pray natin para mawala yung mga demonyo sa lugar na yun. Saan po ba sinabi sa Bible na sumugod ka sa mga demonyo? Even si Jesus Christ, siya yung pinupuntahan ng mga nagpapagaling. Gusto gumaling, tama? Meron mang siyang pinalayas na demonyo na daanan niya yung lugar na yun. Tama? Hindi, even si Jesus Christ, hindi na sinugod for the purpose of warfare. Marami po kasi sa atin may gusto ng spiritual warfare. Open yung bahay ko, padala mo lahat ng sinasapian dyan, akong bahala, pag-pray ko, gagaling na. Nagiging ano na, tapos naka-live. Nagiging show na. Ang sabi ng Lord, stand. Tumayo. Against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban daw po natin, hindi yung flesh and blood. Kaya po pag inaaway tayo ng asawa natin, hindi po siya yung kaaway natin. Pag inaaway tayo ng boss natin, hindi yung boss natin ang kaaway natin. Kapag may ginagawa masama sa atin yung kaibigan natin, hindi yung kaibigan natin ang kaaway natin. Kung nag-traidor sa atin yung jowa natin, hindi yung jowa natin ang kaaway natin. Yung kapatid natin, niloko tayo, hindi yung kapatid natin ang kaaway natin. Kasi we wrestle not against flesh and blood. Ang kalaban natin, principalities, powers, rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Spiritual po ang kalaban talaga natin. Ibig sabihin, ginagamit lang pong instrumento ang mga tao sa paligid natin para i-shake tayo. Para pag nagalit tayo, mawala tayo sa focus sa Lord. Pag nangibabaw yung emotions natin, naalala ko niyo po, meron tayong body, mind, and soul. Body, soul, and spirit. Ano ba naman yan? Body, soul, and spirit na pinag-usapan last week. Pag nangibabaw po yung soul, yung emotions natin, doon tayo tinitira ng kalaban eh. Di ba dyan tayo laging pinupukpukan ni Satan? Yung magagalit tayo, mainis tayo, matutuwa tayo, malulungkot tayo, magugutom tayo. Puro about emotions and body. Tama? Pero ang sabi po dito, therefore take up the whole armor of God that you may be able to stand. Hindi po sinabing meron kang armor of God para makasugod ka. But to stand. Kasi standing pa lang napakahirap na. And the purpose of the Lord is to protect us. Cover us. Sabi po dito, stand therefore having girded your waist with truth. Yun po yung belt of truth na binabanggit sa armor of God. Having put on the breastplate of righteousness. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Truth, righteousness, peace. Yung belt po natin, ito po yung center ng katawan natin. Gitna, physically. Ibahin daw po natin yan with truth, katotohanan. Ang laman daw po ng puso natin dapat righteousness, righteous ako. Ginawa ako righteous ng Panginoon. Amen. And we walk para sa gospel of peace. Yung nilalakaran natin, yung ginagawa natin, yung pinupuntahan natin to promote peace.
Amen? Taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Papanain ka daw pala ng kaaway. May apoy pa yung pana. Para pag tumama sa'yo, masusunod ka. Pero pag may shield of faith ka, hindi ka mamamatay. Hindi ka tatamaan, makaquench yung fire. Mamamatay yung fire. May shield of faith po ba tayo? Amen? Amen. Sabihin nga po natin, shield of faith. Shield of faith. Breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Belt of truth. Belt of truth. Preparation of the gospel of peace. Preparation of the gospel of peace. And take the helmet of salvation. Take the helmet of salvation. So meron po tayong belt of truth, breastplate of righteousness, yung shoes natin for peace, meron tayong shield of faith, meron tayong helmet of salvation, meron tayong sword of the Spirit. Which is, ang sword of the Spirit daw is the Word of God. Okay. Muli, balikan po natin itong mga to. Sino po ang truth? Jesus. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, diba? Sino ang King of Righteousness? Jesus. Sino ang Prince of Peace? Jesus Christ. Sino ang nagbigay ng salvation? Jesus Christ. Yung sword of Spirit, Word of God. Sino ang Word? Jesus. Everything here is about Jesus Christ. Amen. Huwag na po natin palabukin yung ano-ano man yan. Si Jesus Christ na sapat na. Pag may Jesus Christ tayo, lahat covered, protected. Amen? May sword of the Spirit, ang sabi po sa Hebrews 4, the Word of God is living, buhay, and powerful. Sa ibang salin, active. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit. Binanggit po natin, ito na po yung Bible verse na proof na merong sword, soul at spirit. Piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow. Yun yung body. Joints and marrow. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Powerful daw po ang Word of God. Yan po ang ating sword. Ang sword po sa mga knights, hindi lang pang depensa. Di ba? Ang shield o defense, yung helmet defense, yung breastplate defense, yung harang sa katawan defense, puro defense. Pero yung sword, pang offense din, di ba? Pang defense at pang offense din. It cuts even to the division of the soul and spirit. Kapag po ginamit natin ang Word of God sa pag-share sa mga kapwa natin, soul and spirit ang nagre-respond. Meron po ba tayong memory verse? Amen. Ilan? Ako isa. John 3:16. Di po ba? Paano po natin ngayon gagamitin yung sword of spirit, which is the Word of God, kung wala po tayong sword? Ay, teka lang, kukunin ko yung Bible. Ayan na yung malaman, teka lang, kukunin ko yung Bible. Diba? Paano tayo huhugot ng sword kung wala tayong sword? Di ba rin si Fernando pa tayo? Ito lang. Tapos na. Hindi eh. Ang kalaban natin hindi flesh. Ang kalaban natin spirit din. So kung wala po tayo nito, sa puso natin, paano na? Amen? Amen. Yung whole armor of God is Jesus Christ. But if we want to know Jesus Christ, we should know His Word. He is the Word. Amen? Amen. Lastly po, masarap pakinggan ng lastly, no? Tagal na nag-preach ni Kuya.
Sabi po sa 2 Chronicles, ito po si King Jehoshaphat. Hindi po ako to fat lang ako. Just Jehoshaphat siya. Si King Jehoshaphat po, siya yung dating hari sa Judah. Ngayon po susugudin na siya ng mga Ammonites and Moabites. Mga kalaban ng Israel. Marami yung ites na yan eh. Ammonites, Moabites, Cellulites, Parasites, Samsonites. Ayan. Ngayon po, ang sabi dito, nung sinusugod na sila, do not be discouraged, sabi po ng Lord. Because of this vast army, napakarami po palang kalaban. For the battle is not yours, but God's. The battle is not yours. Ulitin ko po, the battle is not yours. Ang laban po natin, hindi tayo mananalo kung ang inaasahan po natin ay ang sarili nating kakayanan. If we want to battle against the Spirit, hindi po tayo mananalo kung umaasa po tayo sa sarili nating kakayanan. You will not have to fight this battle, sabi po sa verse 70. Hindi mo na kailangan lumaban. Tumayo ka lang. Take up your position, stand firm, and see the deliverance of the Lord. So ang sabi po ng Lord, tumayo ka lang. Tayuan mo lang yung posisyon kung saan ka inilagay ng Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon sa atin? Tayo ay kanyang mga anak. Tumayo tayo sa posisyon kung saan inilagay tayo ng Panginoon. Ano po ba yung ministry binigay sa atin? Prophet po ba tayo? Apostol po ba tayo? Teacher po ba tayo? Pastor po ba tayo? Tayuan lang po natin ang inilagay sa ating posisyon ng Panginoon. He will fight for us. Sabi po, no weapons form against us will prosper. If the Lord is with you, who can be against you? Ay, gumanda ng mouse ko. Naging against na yung mouse, pero the Lord is with me. Who can be against me? Naghang na pala siya. Pero po, kagaya ng sinabi kanina, lahat po yung walk natin, this is how we work with our fellow men. Walk in wisdom, walk as children of light, walk in love, ano pa isa? Keep the unity or walk in unity. Ang lahat po yan is how we treat, kung paano po natin, paano ay nakikisalamuha sa kapwa natin. But when it comes to the enemy, stand. Stand firm. And that is how we fight our battle.